Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang talakayan dito po sa ating bagong social media platform, Veritas. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito po sa Veritas YouTube channel, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo nakafollow dito po sa Veritas Facebook or Meta page, follow na po kayo. Dito po pumipili po ako ng piling-piling topic na magandang pag-usapan natin para malaman ng ating mga kababayan ano ba talaga ang katotohanan, ang veritas, dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa ating bayan. Mga kabunyog, ang topic ko ngayon, ah, nagbago na ng stand sa impeachment ni Sara si PBBM. Di na kontra rito. Ah, yan ang ano ngayon, Yan ang latest na balita. Latest na balita ito. Nabasa ko sa Inquirer. Mga kabunyog, mga kababayan, ito'y ayon mismo kay Yusek Claire Castro. Tinanong si Yusek Claire Castro kung ano ang reaksyon ng presidente umano tungkol dito sa napapabalitang isusulong na panibago na namang impeachment ni Sara pagdating ng Pebrero, matapos itong Pebrero 6, 2026. Ngayon, ang reaksyon ng Malacanang unang presidente, ayon kay Yusek Claire Castro, ang sabi niya, nakausap niya ang presidente, tinanong niya mismo kung ano ang masasabi ng presidente tungkol dito nga sa sinusulong na naman na impeachment ni Sara Duterte. Ang sagot daw sa kanya, ayon kay Yusek Claire Castro, ang sagot ng presidente, ang gusto niya, sabi ni Claire Castro, ang gusto ng presidente, ang pagsusulong ng impeachment ni Sara dapat ay katulad ng pagsusulong o nitong mga investigasyon, pag-prosecute nitong sa flood control. Ito kasing sa flood control scandal. So itong mga corruption sa flood control, may investigasyon, dinadaan sa proseso. Yan din daw ang gusto ng presidente tungkol kay Sara. Kaya ibig sabihin, malaking pagkakaiba ito doon sa dating statement ng presidente. Noong 2025, nang isinusulong ang impeachment ni Sara, ang sabi ng presidente, ayaw niya ng impeachment na yan. Kasi sabi niya, makakaabala yan sa trabaho ng Kongreso. Kaya noon, malinaw talaga ang stand ng presidente kontra siya sa pagsusulong ng impeachment kay Sara. Dahil makakadistract daw ito sa maraming trabaho ng Kongreso. Isa ito sa mga dahilan bakit ang Korte Suprema ay parang hindi masyadong sinuportahan. Kaya sa desisyon ng Korte Suprema, naging madali dito na ibasura ang impeachment kay Sara. Dahil ang presidente naman ay malinaw na nagsasabing wala siyang interest dyan sa impeachment na yan. At kung siyang tatanungin, ayaw niya niyan kasi madidistract daw ang trabaho ng gobyerno dahil sa impeachment na yan. Pero ngayon, iba na ang sinasabi ng presidente ayon sa tagapagsalita ng Malacanang. Ang sinasabi lang ng presidente, ayon kay Yusek Claire Castro, sundin ang proseso, due process. Ibig sabihin, ang investigasyon ay katulad ng ginagawang investigasyon sa flood control. At ang pag-prosecute, pag-usig kay Sara Duterte ay katulad din ng pag-usig sa flood control. Kumbaga, idaan sa proseso. Ang headline nga ng Inquirer ay Marcos wants Sara Duterte impeach case handled like flood mess probe. Yan yung si PBBM daw ay gusto na yung impeachment case ni Sara ay i-handle na katulad ng mga investigasyon sa flood control. Anyway, ganyan naman na ngayon ang mangyayari dyan kasi obligado ng sundin yung guidelines na nilabas ng Korte Suprema. Yung bagong guidelines na nilabas ng Korte Suprema based sa desisyon na sinulat
ni ni Senior Associate Justice Marvic Leonin, ang guidelines doon dapat magkaroon ng imbestigasyon talaga sa Senado. Ibig sabihin may hearing sa Senado. Bibigyan ng pagkakataon si Sara Duterte na na sumagot sa mga aligasyon sa kanya. Kaya itong sinasabi ng Malacanang na kailangang imbestigahan si Sara, yung Vice President, gagawin talaga yan. Kasi yan na yung bagong guidelines ngayon ng Korte Suprema doon sa desisyon na lumabas. Oh. Kaya anyway, balik tayo dito sa sinabi ni Yussi Claire Castro. Ibig sabihin, ibang-iba na ito doon sa dating stand ng presidente. Noon kasi sinabi niya, ayaw niya ng impeachment, hindi siya sang-ayon diyan. Kasi madidistract ang gawain sa Kongreso kapag linarga yung impeachment. Ngayon hindi na. Hindi na. Kumbaga, para sa Malacanang, managot ang lahat ng dapat managot. Kung may mananagot sa mga flood control anomalies, dito rin dapat sa mga inaakusang anomalya sa Vice President, dapat din siyang panagutin kung dapat siyang managot. Kaya, kumbaga ngayon, hindi na sarado ang Pangulo dito sa pagsusulong ng impeachment kay Sara. Kumbaga sabi nga ni Yussi Claire Castro, managot ang dapat managot. Kung ang mga kongresista at mga senador, ang mga officials ng DPWH ay dapat managot sa flood control flood control anomalies, si VP Sara, si Sara Duterte ay dapat ding managot. Pero kailangan lang gawin ang investigasyon na katulad din ng pag-iimbestiga dito sa anomalya sa flood control. Anyway, ibang-iba na yan sa dati. So sana itong posisyon na ito ng presidente ay maging mensahe dito sa mga kongresista na kung ano yung suporta nila noon nung unang impeachment, dapat ngayon ganun din. Kasi kung noon, yung 2025 na impeachment ni Sara, kontra nga ang presidente, sinulong pa rin nila sa Kamara, nakalusot pa rin sa Kamara. Lalo pa ngayon na ang presidente hindi na nagsasabi na kontra siya dyan. Dapat yung mga kongresista, suportahan din yan. Kaya yung sinasabi ni Congressman Benny Abante na parang mahina ang suporta ngayon sa Kamara, dapat nga mas malakas ang suporta ngayon dahil ang presidente na mismo ang nagsasabi na ayon sa tagapagsalita ng Malacanang na dapat isulong yung impeachment pero gawin yan sa paraan na katulad ng pag-iimbestiga sa mga anomalya sa flood control. Ibig sabihin may due process. Samantalang nung dati, hindi naman ganun ang statement ng Malacanang. Ayaw talaga sa impeachment. Ngayon hindi man sabihing payag na, pero ganun na rin ang ibig sabihin uminsahe kasi sinabi na kung magsusulong ng impeachment, gawin sa paraan na may due process. Ano na ito mga kabunyog, mga kababayan? Dapat sa mga kongresista, parang ano na ito sa kanila. Ito ay mensahe na iba na ang stand ng presidente ngayon. Kaya dapat ma-encourage lalo ang mga kongresista na isulong yung impeachment ni Sara. Ito namang sa Senado, dapat ang Senado rin hindi nagagawin yung ginawa ni Chis Escudero na kapag nakalusot na sa Kamara ang impeachment, pagdating sa Senado, ang ginawa ni Chis tinulugan, dinelay, kaya namatay. Nabasura yung impeachment dahil sa maniobra ni Chis Escudero at ng mga kasabwat niyang kakampi ni Sara. Sa ngayon hindi na. Mahirapan na 'yan. Kasi mas marami ngayon ng mga ang liderato ngayon ng Senado ay hindi kakampi ni Sara. Pero ano't ano man, dapat pa nga magpalakas din ito sa Senado dahil ang presidente ay nagsalita na pagdating sa impeachment, kung gagawin man ito, gawin ito pero sa paraan na dumadaan sa due process. Okay, so yan mga kabunyog, mga kabayan, ito ang ating topic dito ngayon sa Veritas. Sana po ang mga tinalakay ko, ang mga paliwanag ko ay makatulong para maunawaan natin ang mga nangyayari sa ating bayan. Dahil naniniwala po tayo ang katotohanan o ang Veritas ang magpapalaya sa ating bayan. Mabuhay po tayo, magandang araw sa inyong lahat.